he manifested that the previous records should be taken out of records, and as resource person, they are not allowed. For Your that. Honor, I am Please, going to be I am detained still in this speaking. chamber, and I I am am still- submitting myself before the country in protest. Mr. Chair. Point of order, Mr. Chairman. Mr. Chairman, point of order. Mr. Chair. Point of order. Mr. Chairman. Order. Mr. Chairman, Okay. Podium. Okay. There's a point of order, the Honorable Dan Fernandez. The Honorable Dan. Mr. Chairman, point of, Mr. Chairman. out of order is all about your manifestation to straighten out. Patapusin mo ako. The Honorable. Huwag ka may bastos. Patapusin mo ako. Mr. Chairman, I will just like to correct. I am not stopping him to issue statement. What I'm saying is, and what I'm pointing out over there is the manifestation that the previous statement, the previous record should be taken out of order. Mr. Chairman, Mr. He's Chairman. not allowed to do it. Point of order. Mr. Celis, please be reminded that in this committee and this house, we have rules to follow. Hindi po ba namin sinusunod yung mga rules? Matanong ko nga po. Yes, sir. I feel that And is my. I would like to remind you Mm. that these rules are supposed to be followed by members of this committee and by the witnesses or resource persons to be present. And one of these rules is that before you can speak, you ask permission from the chairman. Kami nga, hindi kami nagsasalita na walang permission yung chairman. You better follow that rule. Otherwise, baka mapilitan akong gawin yung hindi ko dapat gawin. No one is curtailing your right. In fact, kaya ka nga nandito, binibigyan ka ng panahon, ng oras para magsalita. But do not play to the crowd saying that your rights are violated in this committee. It's not. Tayo ay nasa demokrasya, di ba? I believe you were former member of the NPA. Di ba? And alam mo kung ano yung pinaglalaban natin dito, di ba? So, never, ever insult the committee, much more any of the members of this committee. Kasi medyo yun ang affront. Yun ang affront sa amin. I'd just like to remind all the resource persons that under Section 11, this inquiry, or for that matter, Congress has the power to contempt. The committee may punish any person for contempt by a vote of 2/3 of the members present, there being a quorum. And there are 6 grounds for contempt. Alam po ninyo kay Rick, kung meron po kayong karapatan, may karapatan din pong committee. Lahat po tayo may karapatan dito. So ang tanong ho, yes or no? May tanong si Congressman J.J. Suarez, huwag na ho natin pahabain. Yes or no? I will refuse to answer, Your Honors, not because I disrespect this committee, but I will invoke my right guaranteed by the Constitution because I believe this committee cannot be above the law, especially the Constitution. Can I just Honorable say, J.J. Suarez. what right is that you are invoking, Mr. Celis? The Bill of Rights. The Bill of Rights guarantees me for the guarantee of due process and even the Soto law and even the House rules. Yes. Constitutionally guaranteed rights, Your Honor, Mr. Yeah. Chairman, cannot Mr. be violated by any branch of the government. Siyempre, kampi pa rin tayo kay Ka Eric, di ba? Ngayon ko lang po nalaman na yung mga journalist pala, hindi talaga nila pwedeng basta sabihin yung kanilang mga source. O di, ang kinu-question ng Congress, hindi ka naman parang ganun ba? Ganun ba yung gusto niyong palabasin? Bakit ang mga journalists pwede nilang hindi i-reveal ng kanilang mga source? Bakit si Ka Eric gustong-gusto niyong i-reveal? Hindi raw siya sakop nun. Paano hindi siya sakop? Ayaw kasing, ewan ko lang ha. Siguro kung ako yun, sasagot ako ng sasagot ako ng mahina rin, hindi katulad ng mga makabayan black na salita ko, iko-contempt nyo na rin lang ko, sisigawan ko na kayo na sisigawan.
parang nakulangan ako sa bilis ng ano, yung hindi samantalahin ni Ka Eric and daming press. Anyways, syempre susuporta tayo riyan. Mali naman talaga yun na i-reveal mo yung source mo bilang ikaw ay journalist. Ngayon, dito kay Dr. Badoy, hindi ko po maintindihan kung bakit kinakailangan i-contempt. Nagsinungaling ba si Dr. Badoy? Di ba kaya po ninyo iniimbestigahan yung SMNI? Hindi ko po alam kung ito pa rin ang dahilan. Kaya nyo iniimbestigahan yung SMNI kasi nagsinungaling si Ka Eric eh. Sinabi niya na 1.8 billion yung travel expense, di ba? Yun yung paratang ninyo eh. Ang sinasabi ni Ka Eric, meron siyang source, ayaw niyang pangalanan. O anong kinalaman ni Badoy doon? Dalawa ba sila nagsabi na 1.8 billion? O galit talaga kayo sa SMNI? Yun yung tanong ko eh. Hindi ba personal na masyado? Nalilito raw sila kung si Badoy ba, di dapat ilinaw po ninyo. Ganun po talaga eh. Hindi naman po mga congressman yan eh. Alam nyo po, sa totoo lang, sama-sama na po yan eh. Yung galit nyo, yun na yung kasama niya, pinakulong. Tapos yung galit na bakit sila inuusig, mawawala ka talaga sa forma, mawawala ka talaga sa wisyo. Dapat sinasalang-alang-alang na kaya po kayo nagtatanong para po mailinaw ninyo yung gusto nyong itanong. O dahil po dyan sa paiba-iba raw at yung paraan daw ng pagsagot ni Dr. Badoy ay parang wala sa hulog. Kaya basahin natin kung ano mismo. ito yung sinabi nila kung bakit Okay. Lorraine Badoy was cited in contempt and ordered detained Tuesday night, December 5 by the House Committee on Legislative. Ito po ang katwiran. Badoy's citation and penalty came as a result of her supposed refusal to tell the truth during the committee's discussion of possible franchise violation of TV network SMNI. Paano niyo po nasabi na hindi siya nagsasabi ng totoo? Badoy Jeffrey Ka Eric Celis. Ganyan na ganyan po yun sa eh. Naalala niyo yung pinakulong ni Gordon? Ganyan na ganyan po. Hindi kursunada ni Gordon at ng mga senador yung sagot ni Lincoln Ong. Pero meron na pong Supreme Court eh. Kaya sana po yung mga abogado po ni Ka Eric at saka ni Dr. Lorraine Badoy, sana naman po ay mailapit nyo po sa Supreme Court kagyat para naman makapiling nila yung mga pamilya nila ngayong Pasko. Kawawa naman. Si Ka Eric ang handang-handang magpakulong, di ba? Nakaporma na hindi na makukulong siya. Okay. Anyway, subaybayan po natin yan. Basta ganun po, no? Parang yung display, no? Yung grabe po yung display ng power. Yung parang kami magpapasya kung yan ba under ka ba ng Sotolo o hindi. Yung sinasabi mo ba, yung sinasite mong Sotolo ay pasok ka ba? Alam niyo po, parang hindi po ganun eh. Di ba? Ang may karapatan lang po mag-interpret ng batas. Sa totoo lang po, ang may karapatan lang mag-interpret ng mga batas ng Pilipinas, Supreme Court o mga korte. Hindi po, kayo po, legislative, tagagawa po kayo ng batas. No? Tagagawa po kayo ng batas. Hindi po yung pati interpretasyon ng batas. Kayo na nag-interpret eh. Paano nyo po nalaman na si Ka Eric ay hindi, si Ka Eric po ay hindi kasama dun sa sinasite niyang batas? Hindi po nyo trabaho yun. Mawalang galang na po, Mr. Chairman.
Hindi nyo po trabaho na i-interpret yung batas. Korte lang po yun.